Binuksan nitong araw ng Lunes ng Philippine Statistics Authority o PSA Pasig ang kanilang extension office na nasa Pasig City Hall compound. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ang pasinaya na dinaluhan ng mga opisyal ng lungsod. Ang proyektong ito ay sa pamamagitan at sa pagitan ng LGU, PSA at ng Unisys na isang pribadong IT company. Dahil dito, mas mapapabilis pa at mas aayos ang maibibigay na serbisyo para sa publiko. Congratulations po sa atin sa bagong extension ng PSA. Gaya ng sinabi ni Vice Mayor Dodot kanina, ang PSA ay isa sa ahensya ng ating nasyonal na pamahalaan na maganda naman talaga yung serbisyo. No, Ma'am Jasmine, alam po natin, totoo yan. Ang PSA, maganda ang serbisyo. Ang problema lang nila dito sa Pasig noon ay yung opisina nila. Hindi naging problema nila. So tayo naman, sa LGU, nakita natin yung challenge ng PSA at dahil ito po ay property ng LGU natin, ay tinignan natin kasama ng engineering department kung ano yung pwede natin gawin para tumulong at pagandahin yung serbisyo. Lalo na ang PSA ay isang frontline service din. Na talagang dito pumupunta ang tao, umahaba din ang pila dito, marami din silang kliyente. Kaya kahit sa LGU, isip tayo ng mga paraan para mapaganda ang sistema, para mapaganda ang facility, ang fasilidad ng PSA. At ito na po yun. So, medyo malaking project din siya. Nag-extension tayo at isa rin pong siniguro natin ay sumakto siya dun sa pangailangan nila sa IT. At ito po yung Unisys, ano, sir. Very forward or progressive ang servisyo ng PSA. Kaya nararapat lang na yung building nila ay gano'n din. Sumasabay din dapat yung physical structure. Para po sa baka magtanong, di ba gagawin ng City Hall? Bakit pinagawa pa itong PSA? Ang totoo po niyan, eventually, makakasama rin po ito sa i-redevelop natin. Pero hindi pa po sa first phase. Medyo matagal pa po yun. Yung mauna po, yung sa kabilang side, yung ditong side po ng yung City Hall, yung Sports Center, hindi pa po kasama yan sa unang gigibahin. So itong side ay medyo safe pa po tayo. Wala pong problema. Ilang taon pa po kayong mananatili dito at bahay niyo po ito for at least in the near future. For how many years, ano? Problema lang, hindi ko rin mapaayos yung gitna. Kita natin yung mga tent, yung mga pinatanggal na lang tayo, yung gutay-gutay na, hindi na ganun kaganda. Pati yung parking building na yung mga naka-stay pang ano. Hindi na muna natin ipapagawa yun. Konting tiis, konting pasensya muna dahil kasama yun sa gagalawin pag nag-phase 1 na tayo ng City Hall redevelopment. At sayang naman kung pagagandahin natin tapos after 1 year or less than 1 year ay kailangan ng tanggalin, sayang po yun. Pero again, ito pong PSA building natin ay safe pa po muna at wag po kayong mag-alala dahil kung magkalindol, kami po ang delikado, kayo safe na safe po dito. We're very happy for PSA and we're very happy for our clients and PSA. Dahil mas magiging maganda pa. Yung maganda na yung service, mas magiging maganda yung experience ng mga kliyente natin. Sa PSA, sa Philippine Statistics Authority, in Manila Private Sector, Unisys, no? Mr. Luruan, dito lahat. Congratulations po sa inyong bagong bukas, renovate, inaugurate. Yung facility ngayon, napaganda. I see 20 windows, so sana mapaganda pa. I know that you have elevated your service. I'd like to congratulate you. Itong building na ninyo, itong back-renovated facility, ano naman to ito ay talagang testament ng PSA sa pagbibigay ng maayos na serbisyo sa ating mamayan sa Pasig. So I would like to again congratulate you at kaagapay niyo lang ang lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng maayos na serbisyo sa pamamayan ng ating lungsod ng Pasig. This project came up with the request of the PSA NCR by the end of 2021, having a meeting with the city mayor, with our mayor Vico Soto, and then realized on the early 2022, the plan was established by the mid of 2022, and the project was completed this early for 2023.
The plant covered the extension and of course the improvement of the inside of the old PSA office. So yun, the area covers around 500 square meter plus. This building is a 3-story building. Ground floor is the PSA office and the Girl Scout. The second floor is the Scholar office. The third floor is intended for the archiving office. Sa mga nagnanais po na kumuha ng any birth certificates, marriage, or death, meron po tayo dito sa Pasig. Pumunta lamang po at maganda na po ang sistema nila, mabilis. Meron na po sila naka-ready na machine para doon sa ating mga walk-in and at the same time may online din po sila. Mabilis na po ang facilitation with the renovation of the new building, of the new office and the introduction of the new system. Itong office kasi before na hindi pa to na-renovate. Maliit lang siya. Yung extension area, ito yung bagong, yung pinroject ng LGU. So, with partner naman with PSA and Unisys, our private partner. So, dati, lang kami, yung area namin medyo maliit. Ngayon, enhanced na siya. May extension area na kami from screening. So, additional space yun para sa ating mga clients na pumupunta dito. So, malaki yung area ngayon compared before. Mostly po, syempre, ang ating beneficiary is Pasig residents kasi andito na po sila sa Pasig. But, meron din pong different clients from Rizal or Quezon City or kung yung karatig bayan po natin. So yun, marami pong pumupunta from different cities pa rin po, municipalities. Pero mostly Pasig residents po ang clients po natin. Actually, we have 500 to 600 book appointments or appointment slots per day. So yun, pwede namin accommodate yung mga 600 clients a day. Meron ding hindi dumadating dun sa appointment schedule but still yung mga walk-in clients na may urgency, na may proof naman na pinapakita or may field ID, pwede po sila mag-walk-in at ina-accommodate din po dito sa outlet. Ito pong outlet is still service po ito na kung saan pwedeng mag-request po ng ating mga service. Meron pong copy issuance or request for ng birth, marriage, death certificates. Ito po ay isa sa mga outlets nationwide. Para po sa mga magpupunta po dito or magre-request po ng kani-kanilang civil registry document, kailangan lamang po muna pa-book muna po tayo ng appointment. Nationwide po kasi we implement appointment system. Wherein kung saan meron po tayong link na pupuntahan, ito po yung appointment.psa.gov.ph. Doon po or kaya pumunta po kayo sa PSA website, i-click nyo po yung CRS appointment system and follow the procedure po. I-click nyo po yun, then agree with the privacy notice. Then i-choose nyo po yung preferred CRS outlets kung saan nyo po gustong pumunta. Kung sa Pasig po, click Pasig Outlet NCR, then Pasig. And then po, select nyo rin po kung anong oras or ano po yung araw na gusto nyong magpunta para mas convenient po para sa inyo. Ang Pasig Outlet po ay matatagpuan dito po sa Carucio Avenue, Barangay San Nicolas, Pasig City. Nandito po kami sa Pasig City Hall Compound. Thank you po sa lahat po ng Pasigueño na nagpupunta at nagbibigay po ng nakaka-appreciate ng feedback, even good or bad yan. We all appreciate it po. And sa lahat po ng mga tumulong din po para mapaganda yung Pasig outlet sa LGU of course, with the support of our private partner din po, PSA, with Unisys partner. Napaganda po itong napa-improve po itong facility natin. Sa mga pupunta po, mas komportable na po ito ngayon at sana po ma-appreciate din po ninyo ang pagbisita po dito sa aming outlet. Ang ating goal is mabigyan po ng yung pinaka-the best pong service para sa public. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.